Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 230,000 kolorum na TNVS MC Taxi, na bisto ng DOTR onboarding scheme, iniimbestigahan. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Nabisto ng Department of Transportation ng libo-libong kolorum ng mga TNVS drivers at MC taxi riders dahil sa palpak na listahan ng LTFRB ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, higit sa 3,000 TNVS drivers ang kolorum habang nasa higit sa 200,000 naman ang MC taxi rider. Ayon sa kalihim, kumukuha ng higit sa pinahintulutang bilang ng riders o drivers ng LTFRB ang mga Transport Network Companies o TNC, kaya lumobo ang bilang ng mga kolorum. Dapat mabigyan ka ng LTFRB ng prangkisa o PA bago ka ma-onboard sa platform mo. Kaya ang nangyari po, example, yung mga ibang mga TNC, sabihin natin, natapos na nilang slotting, pero nag-onboard pa sila na walang provisional authority o prangkisa dito sa galing sa LTFRB. Pag sinabi pong Secretary, pag sinabi pong nag-onboard ay kumuha ng dagdag pang driver, ganun ho ba 'yon? Tama po. Bukod sa ghost o kolorum na drivers at riders, pinaiimbestigahan na rin ng DOTR ang ulat ng onboarding scheme kung saan magbabayad na aabot sa 90,000 pesos na onboarding fee ang mga driver o riders sa TNC para lamang sila ay makabiyahe. Kausap tayo po ng mga riders at saka mga TNVS owners na may binabayaran silang onboarding fee. So tinanong ko, ano ba yung onboarding fee? Kasi nga po, ang naging proseso, bago ka i-onboard, dapat may provisional authority ka. Natatagalan yung provisional authority. Okay. Yung mga ibang TNC naman, sasabihin na, hindi, kung wala kang provisional authority, hindi ka namin i-onboard. So unless magbibigay ka sa amin ng pera. Magkano ho yung onboarding fee? It ranges from 25,000 until 90,000. Ay, naku, ang laki pala. Ang laki. But yung money trail kung saan napupunta, yun yung tinitignan natin ngayon. Tiniyak naman ni Secretary Lopez na mananagot ang mga opisyal ng ahensya at ng LTFRB na mapapatunayang nagpabaya kaugnay sa kolorum at onboarding scheme ng mga TNC. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Titi Duterte, ipinagtanggol si VP Sara, she's not a thief. Ipinagtanggol ni Veronica Duterte o mas kilala bilang Kitty, ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nahaharap sa mga reklamong impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang panayam na sa social media, iginiit ni Kitty ang integridad ng kanyang kapatid, dagdag pa niya, naniniwala siyang malalampasan ng ate niya ang pagsubok na pinagdadaanan nito. Samantala, kasalukuyang nasa The Hague si Kitty, kung saan nakadetain ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Kitty, hindi niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa impeachment upang hindi na ito makadagdag sa kanyang dinadala. Noong Huwebes, humiling ang kampo ni FPRRD ng pahintulot upang iapela ang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na nagkumpirma sa mga kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.